may sasabihin ako sa inyo. Gusto mo bang pumasok ng sundalo? Bakit? Gusto mo rin maging gwapo, ano? Piling gwapo lang yun. Alam mo, pag pumasok ka ng sundalo, kahit gaano ka pa kapangit, gwapo ka pa rin. Subscribe! So good morning guys, ano? Ito na naman po ako magbibigay ng konting kaalaman para sa ating mga aplikante sa AFP o sa Armed Forces of the Philippines. Bilang tulong ko na rin sa inyo, ano? So kung kayo gusto rin tumulong sa kapwa niyo, hindi naman mabigat tumulong, ba, no? Wala lang involved na pera kasi mahirap 'yun. So ang layunin po natin ay makapagbigay ng konting kaalaman. Meron akong 8 ibibigay sa inyo tips para mapadali o hindi kayo mahihirapan sa pag-proceed sa Armed Forces. At ang dati ako talaga nag-a-apply ako, walang mga ganitong pinapanood ko. Kasi ano pa yung hirap tayo, may ganun, hirap tayo sa load pa lang unang-una, ano. So, ito na ang mga tips na ibibigay ko sa inyo, lalong-lalo na kapag ikaw ay nag-a-apply ng Armed Forces of the Philippines. So, guys, i-share ko sa inyo itong 8 steps na mahalaga na dapat nating gawin kapag tayo nag-a-apply para hindi tayo masabing anay sa organisasyong AFP o Armed Forces of the Philippines simula at hanggang sa ikaw ay maging organic ng AFP. So, simula tayo sa unang steps. Tulad nga ng sinasabi ko sa inyo guys, ano, kung ikaw ay gusto mapabilang sa Armed Forces, manood ka lang. Pakinggan mo lang at magbibigay ako ng tips paano mag-a-apply sa sundalo pagdating sa mga exam at kung ano ang dapat mong gawin. So, huwag ka munang aalis at sisimulan na natin ang video na ito. So, bago yun guys, hihingi ako ng konting pabor sa'yo kung pwede lang naman, ano, kung maganda yung mood mo ngayon. Pa-subscribe naman ako dyan sa baba. Pakipindot yung pulang bell at yung ating like. Tapos kung meron kayong mga katanungan, although pwede kayong mag-comment kung anong gusto nyong ipalagay sa akin sa video na ito, gagawin natin para sa inyo. Kasi kayo yung totoong talagang sinusunod ko dito, hindi yung aking sarili. Kasi nasa sa inyo lahat ang ginagawa kong mga video. So maraming salamat sa mga taong nag-subscribe sa akin sa mga nakaraang mga araw at sa mga tropa nating mga aplikante nandyan lamang, laging nakaantabay sa ating channel. So ito na ngayon guys, magsisimula na tayo, ano. Gusto mo ng kaalaman, stay tuned ka lang dyan at makinig, manood. So ang purpose ng ating subscribes, mga idol, para ma-notify kayo sa mga video yung susunod nating ipapalabas dito. So yung mga video yun, hindi kayo magsisisi kasi talagang makakatulong sa inyo. Kahit na papaano, kahit paunti-unti lang tayo, malaking tulong na po sa inyo. So ang isang video natin ay umabot na ng mahigit 3,000 ang nanonood. Pero yung nag-subscribe sa akin, maliit pa lang. Yun nga sinasabi nila, yung views natin marami, pero yung subscribe natin maliit lang. Pero di bali, para makatulong lang. Tulong ang ating layunin dito, ano. So andito ako ngayon sa tahiyan namin, pero wag nyo nang, don't mind na lang yun kasi pangit yung ating background, ano. Pero para makapaghatid lang tayo ng tulong, gagawin natin to para sa ating mga tropa. Okay, salamat at magsisimula tayo. So ang step 1 natin guys, ano, yung sinasabi nating pakiramdam. Yung pakiramdam tayo sa isa't isa. Pag nasa during nagpa-process na tayo, pakiramdaman natin yung paligid. Huwag tayo maging pasaway, di ba? Pakiramdaman natin kung ano yung mali, kung ano yung tama. Yung ganun lang yung kasimple, ano, pag ikaw ay nagpa-process. Tapos yung mga kailangan fill upan, gawin mong pakiramdaman mo nga. Kung pwede, tingnan mo yung sa kasama mo pagkatapos niya mag-fill up bago ka mag-proceed. Kung talagang wala kang clue. Tapos ang pinaka-importante talaga diyan, guys, pagka nag-fill up ka, yung petsa natin. Huwag niyo kalimutan yung petsa natin. Tapos yung time natin, mga military time natin. Tapos yung petsa, ganun din, military time kasi month, date, year. Always talaga month, date, year. Huwag kayo date, month, year or kung ano-ano pa yung ilalagay ninyo. Tapos huwag kayo magbura, iwasan nyo magbura, no.
So, yun ang unang step natin. Huwag tayo magbura, ganun. Pakiramdam. Huwag, yung kung saan pa yung nagtatanong, kung saan ka nagtatanong, sa kasamahan mo rin. Mag-update kayo sa mga organic. Ganun lang yung kasimple yan. So, isisingit ko lang to guys. Ginawa kong video na to kasi maraming nagtatanong sa akin na although mga aplikante rin. Nagtatanong sila sa akin personal, pero sinasagot ko naman yun kasi tulong ko na rin nga. Tumutulong ako kahit papaano, nakakatulong tayo sa kapwa, no. Mas maganda tumulong ka. So, kasi bigayan lang yun, tinulungan nila ako. Nila ako sa pamamagitan ng pagbisita nila sa channel ko. Tulong na yun, napakalaking tulong yun para sa akin. So, eto, gagantihan ko na lang ng ganun. Kaya kayo guys, huwag kayo alanganin tumulong. Diba? Pag nasaan process na kayo, hindi lang iisang tao ang tutulungan ninyo. Hindi lang tao ang tutulungan ninyo, buong mundo, buong Pilipinas. Hindi lang tayo sa Pilipinas nagsiservisyo, pati sa ibang bansa, nagagawa natin yan. Natin guys, sa gagawin natin, sumunod ng sumunod. Yung sinasabi lang sa forces na 3S, mayroon tayong 3S. Huwag maging pasaway, huwag matigas ang ulo. Lahat ng sinasabi sundin mo kahit mali, kahit alam mong mali sa sarili mo, di ba? Kahit patatalunin ka pa sa bangin, talon ka lang, di ba? Gawin mo lang. Hindi naman siguro sila baliw para ipagawa sa iyo yun. Parang yung tatawag lang nila na psyops. Sinusubukan lang nila, sinusukat lang nila yung tapang mo. Huwag kang iwasan mo yung mga taong pasaway, yung mga kasamahan mong aplikante na pasaway, di ba? Hangga't kaya mong umiwas ka. Ganun lang yung kasimple, para hindi tayo maging mainit sa mata ng ating mga organic. Kasi pag once na endorse ka, sira na, wala na yung karir mo na pinapangarap. Hindi lang ngayon, kahit saan ka. Alam mo, Armed Forces organisasyon yan, samahan yan. Talagang brotherhood, sobra pa sa fraternity yan. Tulungan, magkakapatid nga, pamilya, di ba? Pag naka-member ka na sa Armed Forces of the Philippines. Ganun lang yun. Sumunod ka ng sumunod, di ka mapapaano. Di ba? Ganun lang kasimple. So, andito tayo ngayon sa gubat, tayo. Nag-harboring tayo kasi mainit doon sa ating kampo. Nagpapasalamat ako ulit sa mga taong tumulong sa akin, although umabot na tayo ng nakasobra 1,000 subscribers tayo sa loob lamang ng isang buwan. Maraming salamat. Mamaya shoutout ko yung mga taong talagang hindi nila ako iniiwan. Mga aplikante rin. Kaya kayo, tumambay lang kayo dyan para ma-notify kayo sa mga video ko. Ano pang gagawin ninyo? Mag-subscribe na lang kayo sa baba. At marami pa akong video yung ilalabas na talagang gusto nyo makita yung basic training o basic reception. Paano i-welcome ang mga CSC o di kaya sinasabi nilang candidate soldier. Yun yung pangalawa natin. Nakikita nyo to guys. Nandito ako sa duyan. Hindi ko ginamit yung duyan natin ng mga talagang pang harboring kasi mainit yun. Kaya nga tayo umiwas doon kasi mainit. Pero okay lang. Dito tayo sa step 3. Yung tips 3 natin. Sinasabi nilang huwag kang papansin. Iwasan mo maging papansin, maging pasaway. Huwag mong gawin yun. Yung mga mali, huwag mong gawin. Alam mong mali yun, gagawin mo pa, di ba? Kasi hindi natin maiwasan yan. Nasa dugo natin yan bilang isang Pilipino, nagiging pasaway. Although nagsisimula pa lang tayo, nagkakamali talaga tayo, pero hanggat kaya nating iwasan, kaya nga nag-share tayo ng mga ganitong video para yung iba kahit paano matutunan, diba? Matutunan nila. So kung gusto mo pang matutunan yung ibang mga sinasabi ko na talagang rules ng AFP, manood ka lang dyan. At habang nanonood ka, like mo yan kung nagustuhan mo yung ating video. Manood ka lang at makinig kung ikaw ay interesado. Kasi sinasabi kong huwag papansin, di ba? Yung meron tayong mga rules kasi sa kampo. Although hindi ka pa naman sundalo para sumunod, aplikante ka pa lang, may mga sumasagot na ganun eh. Sir, hindi naman kami sundalo para ganyan ninyo. Aplikante pa lang kami, nagsisimula pa lang kami. Ganon din yun. Kung gusto mo pabilang ng armed forces, sumunod ka sa patakaran ng armed forces. Tulad nga ng sinasabi ko, hindi nila kailangan ng taong matigas ang ulo. Ganyan lang yan kasimple. Kaya tayo nagtitraining, di ba?
So habang wala pa yung training natin, i-apply natin sa sarili natin. Yung talagang karapat-rapat ka, ipakita mo sa mga organic, o daming opisyal na naglalakad dyan. Pakita mo sa mga organic sa Armed Forces na talagang interesado ka, desidido ka sa gusto mo mangyari sa buhay mo. Ganun lang yung kasimple. Pag makita nila sa'yo, naku, baka pag nakita ka nila na nagpa-process sa mga anumang opisina nandyan, halimbawa sa neuro, matutulungan ka nila, ganun lang yun. Kasi sabihin lang pwedeng, oy, pamangking ko to, may mga ganong tao, ano, ay kapitbahay ko pala ito, pinsang ko to, anak ng ano ko to, tsuhin. Ganun na yung kasimple, kasi may mga taong ganun talaga na. Pero di natin maiwasan, may mga tao talaga sa armed forces na talagang mga stricto, no? Pero huwag kayo magpasindak, ganun lang yun. Pag nagpasindak kayo, talo kayo. Pag madali kayong sasama ang loob ninyo, talo kayo sa armed forces. Lahat ng pagiging hindi makatao mo, sinasabi nila sa'yo. Lahat ng pagiging walang hiya mo, sinasabi sa'yo. Kung hindi ka nakatikim ng suntok kila mama mo, kung hindi ka nakatikim ng sampal o suntok nga dyan kay papa mo, dyan mo matitikman sa armed forces. Yan sinasabi ko sa inyo, authorized na gawin yan pag ikaw ay magte-training. So yun yung ating step 3. So step 4 na tayo guys, ano? Nagugutom ako. Tingnan mo may kanin. Wait lang, nag-antay lang kayo. Uy, mayroon. Aray. Ayan nga, oh. Mayroon nga. May kanin. So, andun na tayo sa step 4, guys. Ang step 4 natin is... So, naalala yung step 3 natin, ano? Pakinggan nyo lang yun. Ang step 4 natin, wag mahiya. Diba? Huwag kayo mahiya. Magtanong kayo. Huwag kayo magtanong sa mga kapwa ninyo aplikante. Magtanong kayo sa mga organic, kasi pag nagtanong ka sa kapwa mo aplikante, mas lalo kang mapapahama kasi pareho lang kayong aplikante nun. Yung sinasabi na baka mapasama ka pa pag halimbawa ako tinanungan mo ako, kapwa lang din kita aplikante, mamaya sasabihin ko sa'yo mali, di ba? Pag sinabi ko mali, mali na tayong lahat, di ba? Tulad lang yan ng pangungopya ng answer sheet sa pagnyunyuro. Although pwede kang huwag kang mahiya, basta maging magalang ka lang. Sabihin mo, sir, lagi kang magsasabi, lagi kang po at opo, tapos magsabing, sir, good morning, ganito. Pag hapon, good afternoon. O anong kailangan? Maangas yan. Anong kailangan? O, diba? Ganun lang yung kasimple. Huwag kang pasindak. So, nandyan yung sasabihin lang, tibay ng ating dibdib. Takasan natin ang ating loob. No? So, ginagawa nila tayong matibay. Paano ka mapapabilang sa armed forces pagka nakarinig ka lang ng salitang hindi maganda, iiyak ka na, luluha ka na. Pag nakarinig ka lang na pinag-usapan yung pangalan mo, nang gagalaiti ka na. No, hindi ganun mga brad. Sabi nila, magkalat man ang chismis, magkalat man ang kapangitan sa buong mundo na ibabagsak sa akin, huwag kang magpapapekto dahil ginagawa lang yan ng mga taong walang magawa sa buhay. Ganun lang yan. Kaya sabi ko, huwag mahiya, no? Huwag mahiyang magtanong, may right mate tayo. So, papapakin ko na to. Kasi may isabaw dito, bangus. So, sunod ang ating step 5. Ang init. So, nasa top 5 na tayo, no? Tuturo ko sa yung top 5 natin. Kain tayo, mga tropa. So, ang top 5 natin, makipagtulungan. Yung sinasabi ko, makipagtulungan tayo. May pag-coordinate ka kung ano activity. Kung ano activity pinapagawa sa inyo, makipagtulungan ka. Halimbawa, sabi nila, magwawalis tayo. Mayroong mga ganun eh. Wawalis tayo dito ngayon. Buong division, walisan natin. So, papayag ka doon. Hindi. Papayag ka. Kasi mayroong mga diyan nagsisimula yung pagkakilala sa'yo ng mga tao. Pag lagi kang active sa mga activity. Ganun lang yung kasi. So, mayroong mga ganyan na humihingi ng mga tulong tulad ng mga simbahan. Lalo pagka Semana Santa, papalinis kami. Ganun. Tinatawag kayo. Yung mga brigada eskwela, sumunod kayo. Kung mayroong namumuno sa halimbawa 10 kayo, mayroong pinagkatiwalaan doon, sumunod kayo sa kanya para hindi kayo mapasama. Huwag mo gayahin yung ibang matitigas ang ulo kasi may mga maro-maro tayong mga kasamahan. Ganun lang yan eh. Diba? So maglalakad-lakad muna tayo at
tatamad ako mag-jogging katatapos ko lang kumain. Sarap, diba? Kakatamad na mag-jogging. Dati pagka every morning talaga alas 10 nagja-jogging na ako. So anong oras pa lang 10. O yan. Huwag kayo gumaya sa mga ibang matitigas ang ulo ha. Ang gayahin ninyo palagi yung mga mabubuting gawain. Ganun lang yun. Importante sa lahat nasasabihin ko, although pasok dito lahat yung mga sinasabi ko dito sa top 6 natin tanggalin natin yung civilian attitude natin. May mga ibang hindi naman pasok, kaso share ko to. Ito talaga yung pinaka-importante, yung pagka-civilian attitude natin tanggalin natin habang tayo nagpo-process. Kung gusto talaga natin mapabilang ng armed forces, yung civilian attitude natin tanggalin na natin. Unti-unti na nating tanggalin yung pagiging bastos natin, pagiging hindi magalang natin sa mga nakakataas sa armed forces, mga organic o kahit sino pa man yan. Tanggalin na natin. Yan yung gusto kong matanggal sa inyo Although wag yung gayahin yung nakikita ninyo sa ibang tao, masama yun. Kasi yun talaga ang magpapahamak sa inyo. Maniwala kayo sa akin pagka nandyan yung civilian attitude natin. Simula sa pag-apply hanggang sa pag-training, civilian attitude mo tatanggalin yan. Ipapa-adapt sa iyo yung attitude ng armed forces. Kita niyo pag may mga kamag-anak kayo na nakapasok na ng sundalo, iba na ang ugali. Sabi nila nagbago na kasi maganda ng trabaho, famous na ganun. Hindi yun. Na-adapt niya na yung pagiging isang sundalo, ugali sundalo, dugong sundalo diba? Mga astig na, hindi na ganang namamansin, pero malalaman yan sa training kasi may mga batas tayong sinusunod. Ati ganun din ako may mga pinsan ako kamag-anak, iba pulis, mga sundalo. Sabi ko suplado naman ito, nakapag sundalo lang, nakapag pulis lang, di na namamansin. So hindi pala, pero pag pinansin mo, mamamansin yan. Meron kasi tayong batas sa pagte-training na itinuro sa atin lahat ng makaharap natin, maging nanay mo man, tatay mo, ituring mong kaaway. Huwag mo lang ituring na kaaway na sasapukin mo kaagad, babarilin mo kaagad. Yun yung pinaka-advantage mo. Yung pag tinuring mong isang kaaway ang isang tao, hindi mo pwedeng talikuran yan. Huwag kang tatalikod sa kanya. Huwag kang basta-basta magpadala sa mga anumang salita. Ganun. Baka kasi ang hindi mo alam sa pakikipag-usap mo sa ibang tao o sa anumang tao. Although, makipag-usap tayo, hindi mo kasi alam, mamay ikaw na yung na-counter nila. Ikaw na yung, imbes na ikaw yung, halimbawa, magnanakaw, imbes na pasukin ko yung bahay mo para makapagnakaw ako, baka yung bahay ko na pala yung napasok mo, diba? Ako na pala yung na-encourage mo sa mga gusto mo. Ano na yun kasimple. Kaya huwag tayo magdamdam kung may mga kamag-anak tayong sumuplado na sa atin dahil nakapasok na ng sundalo. Just a part of being an armed forces of the Philippines. Tama ba yung English ko? Bahala kayo kung mali yan. 8 natin guys, pasok pa rin po doon sa mas sinasabi kong civilian attitude pero i-discuss pa rin natin para talagang maliwanagan kayo. Mas maganda kasi ang isang bagay pag pinaulit-ulit matututunan mo, para pag isang beses mo lang yan narinig, lalo na pag isang buong pahina ng libro hindi mo na may isa ulo, di ba? Tulad ng training, ganun sa training. Kaya nga mayroon tayong isang taon kasi para mapasok talaga sa utak natin kung ano. Wait lang, magyoyosi ako. Kayo magyoyosi rin kayo. Pag kayo nagyoyosi, training kayo, bahala kayo sa buhay ninyo. Ganun lang yung kasimple. Sarap. Joke lang, di masarap ang yosi. Gusto ko na nga itong tanggalin, diba? So yun, pag nagiging magalang ka sa mga organic o kahit sino pa mga kasamaan mo dyan, mga official, magigising mabait sila sa'yo kahit sinong tao naman diba? Meron yung nung elementary pa lang tayo, pag sumagot sabi nila gumamit ng po at opo at magmano sa mga nakakatanda. Ganun lang kasimple. Ganun mo ituring ang mga organic sa loob. Gamitin mo basic, diba? Sa elementary pa lang tayo. Kaya nga sa Bella graduate high school lang pwede na magsundalo dati, pero ewan ko lang ngayon. So guys, eto pa
natapos na tayo stop 8 natin, ano. Meron ako nakalimutan, ano. Importante pa naman to. Bago ka sasalang sa armed forces, guys, kailangan mong palakas. Kailangan mong i-mindset yung utak mo na papasok ako ng sundalo. Kailangan ko to, ganun. Lagi mong pasok sa utak mo. Pag ikaw ay pumasok ng sundalo, hindi biro yun. Mahiga mo na ka. Ano na kasi. Hindi biro pumasok ng sundalo. Kailangan yung katawan mo, lugmok pa yan. Alam mo ba sa training? Sinasabi nilang utak mo na lang gumagaan, na katawan mo hindi na. Parang yung makina, ano? Yung kuryente hindi na makakaya, pero yung makina, ayan pa rin. Okay. Ganun lang yun. So, ang gawin mo bago ka sasalang, palakasin mo ang katawan mo. Pwede mga 1,000 push up, tapos 1,000 sit up. Birahin mo na agad yan. Meron kasi tayong mga grado, meron tayong tinatawag na mga tarsan sa PFT, ganun. Ganun din sa training, may mga tarsan, yung pinakamalakas yun yung tinatawag na tarsan. Kumuha yan, bumasag yan ng record, binasag yung record nyo. Kung 500 kayo, basag yan sa kanya. Kaya siya tatawaging tarsan. Yun yung pinakamalakas. Sarap sa pakiramdam kaya, guys. Pag nakapagtarsan ka sa training. So kasi ako, pinangarap ko rin yan dati, magiging malakas sa lahat, pero hindi talaga. 500 kami tumakbo sa 3.2 kilometers. Napabilong lang ako sa top 10. Pero hindi ako naging kontento doon. Pang 9 ako, pang 9 ako. Muntik pang malaglag. Pang siyam ako sa tumakbo. Alam ba ko ilang minuto? Naka 8 minutes ako. Nga babagsak eh. Ka 8 minutes ako sa takbo. 3.2. Sabi nila sa akin, madami na rin bumilib sa akin, pero ako hindi ako believe sa sarili ko kasi nga ang gusto kong makuha yung tarsan. Pero hindi kaya. Ang daming malalakas tumakbo. Kaya kung ikaw gusto mong pumasok ng armed forces, palakasin mo. Alam mo kung bakit? Kapag once na ikaw napabilong ka sa top 10 na malalakas, o di ka ikaw yung pinakamalakas sa 1,000 o 500 kayo nag-50, kilala ka, makikilala ka. Tsaka yung grado mo laging priority yan sa mga, uy, si ano to, ito yung malakas na aplikante, karapat dapat to maging sundalo. Ganun lang kasimple yun. Pag nakilala ka na bilang isang malakas, tatawag, uy, Tarsan, ganunin ka ng mga ano doon. Malakas daw to, hinahamon ka pa ng mga ano dyan. Pag hinahamon ka, lalo pagka alam mong nadadaig mo sila, sure. Pag pinilit ka, okay. Pero pag hanggat kaya mong tumanggi, tanggi ka. Hindi po sir, ganun. Aggression ka. Kahit mananalo siguro ako sa'yo sir, mga ganun ba. Kahit mananalo siguro ako sa'yo, talo pa rin. Feeling ko. Kasi masabi ko lang sarili kong panalo ako pag nasuot ko na yung uniforme mo. Mga galawan na mga tactics na ituturo ko sa inyo. Guys, ang hihilingin ko lang sa inyo, no? Habang ikay na kaupo diyan, ako na may humihingi ng isang pabor sa iyo pakipindot naman riyan, yung subscribers riyan sa baba, no? At tayo matatapos na sa ating video. Alright. Ako na may humihingi ng konting tulong. So, mag-subscribe ka diyan at pindutin mo yung ating bell at yung ating notification bell. Pagka iyong napindot iyon lalabas yung tatlo. Ang pindutin mo doon ay iyong all para ma-notify ka sa aking mga video. Kaya ito ako Batanggenyo kasi nagugustuhan ko lang yung tono ng mga Batanggenyo. Ang ganda pakinggan. May vlogger na babaeng Batanggenyo yung alay, sinang naman ay pinatay yung wifi. Ako yung nag-EMLD yung ang ganda yung mga tono, ano. So maraming salamat sa inyo sa panonood. Kung ikaw may nanonood hanggang huli, masaya, merong nadagdag sa kaalaman mo, ano. So ay may dadagdag pala ako, yung mga may nagtanong pala kasi sa akin, mga tropa rin, di ba? Paano daw mag-apply kasi pag reservist na or kung reserve na sa Armed Forces of the Philippines, paano mag-apply? So ang gagawin mo lang,
pag may process ng applyan, mag-apply ka lang. Ganoon lang yung kasimple. Pagka-apply mo dapat siyempre reserve ka na, di ba? Kumpleto na dapat yung mga papel mo. Kasi top priority ka na diyan. Kumpleto na dapat yung mga papeles, mga local clearances tulad ng mga sinabi ko diyan sa iba kong video. Kapag kayo nanood sa aking video ngayon tapos meron kayong mga katanungan, ala, susugin mo ng iba kong mga video kasi andyan yung ibang mga kaalaman. So maraming gwapo dito sa Armed Forces, kaya pumasok na kayo. Kahit ikaw ay pangit, pag ikaw na sa Armed Forces, gwapo ka pa rin.